Ngayong Biyernes, sina Scott Lang at Hope Van Dyne ay nagsimula sa isang makapigil-hiningang pakikipagsapalaran sa kamangha-manghang quantum realm, na napapalibutan ng magkaparehong pamilya at mga kalaban. Ipapalabas ang Ant-Man and the Wasp: Quantumania sa mga sinehan sa Biyernes, ika-17 ng Pebrero, na opisyal na ilulunsad ang Phase 5 ng Marvel Cinematic Universe. Sa ikatlong yugto ng Ant-Man, ibinahagi ng anak ni Scott na si Cassie ang hilig ng kanyang pamilya para sa agham at teknolohiya, ngunit ang kanyang pagkamausisa ay naghatid sa kanila ng one-way na ticket sa quantum realm. Sa pagtungo ni Scott at Cassie sa isang direksyon at si Hope at ang kanyang mga magulang, sina Janet at Hank, ay humila sa isa pa. Inilalagay ng direktor na si Peyton Reed ang dynamics ng pamilya sa ilalim ng isang evocative, subatomic na bagong lens. Nagbukas ang pelikula nang may flashback sa quantum domain. Pinuntahan ni Janet Van Dyne, Michelle Pfeiffer, ang dalawang hayop na umaatake sa kanya. Napatay niya ang isa ngunit tinalon siya ng isa pa. Bago pa niya nito makumpleto, may pumutok sa ulo nito. Lumingon si Janet at nakita ang isa pang lalaki, Jonathan Majors, na tila nag-crash dating kasama niya sa domain. Sa kasalukuyang araw, si Scott Lang Paul Rudd, ay nakikibahagi sa kanyang bagong natuklasang VIP status pagkatapos ng pagtulong sa Vindicators sa pagliligtas sa mundo mula kay Thanos, sa kabila ng katotohanan na sa isang lugar sa paligid ng isang individual ay na-slip up siya para sa Bugman. Pansamantala, si Trust Van Dyne, Evangeline Lilly, ang may kontrol sa organisasyon ng kanyang ama na si Hank, Michael Douglas, at isinasangkot ang Pyam Particles para sa pagpapalawig ng kanyang pagsusuri at pagsali nito para sa mga benepisyo sa buong mundo. Si Scott ay gumawa din ng isang smash hit book tungkol sa kanyang mga nakatagpo. Magkagayunman, ang kanyang hindi pagpapakita mula ng mahuli sa quantum domain ay nag-iwas din sa kanya mula sa kanyang batang babae na si Cassie, Catherine Newton. Nakatanggap si Scott ng tawag mula sa bilangguan at nakilala ang Trust doon. Nahuli si Cassie dahil sa hindi pagkakaunawaan. Bukod dito, siya ay nakikilikot sa agham mula noong The Blip. Sa anumang kaganapan, nagsimulang magtrabaho kasama si Trust at Hank, na tinutukoy ni Cassie bilang Grandad Hank. Sina Scott at Cassie ay sumama sa Pyam sa bahay para sa hapunan, kung saan hindi sinasadyang napabayaan ni Hank na nahuli si Cassie kahit isang beses o dalawa. Napansin niya ang gawaing ginagawa nila, kabilang si Hank na mayroong ranso ng insekto sa ilalim ng lupa kasama ang kanyang matalinong mga insekto sa ilalim ng lupa, habang si Cassie ay nag-chip out sa isang gadget na naghahatid ng mga mensahe sa quantum domain, at ang mga palatandaan ay maaaring makuha sa natitirang bahagi, pati na rin ang mundo. Dahil dito, nabalisa si Janet at ibinaba niya ang gadget. Bago niya maisip ang kanyang sarili, muling nag-activate ang gadget at nagsimulang hilahin ang lahat ng tao sa loob. Tumalbog si Scott pagkatapos ni Cassie at ginamit ang kanyang subterranean insect man suit para protektahan siya habang nahuhulog sila sa quantum domain. Ginagamit ng Trust ang kanyang wasp suit para iligtas ang kanyang mga kamag-anak. Naiipon ang Pyams habang tinatangka ni Janet na pigilan silang makita. Natagpuan sila ng mga nakatira sa kinatatayuan ni Janet. Matapos ang isang mabilis na tunggalian ng isa sa mga nakatira, pinaalis ito ni Janet at ng hayop na parang mga kasama sa buhay. Handa na siyang isakay ang kanyang pamilya sa isang malaking lumilipad na hayop. Ang mga lang ay sinusubaybayan ng iba pang mga naninirahan sa quantum domain, na nagbabago mula humanoid hanggang sa maraming tagalabas na parang mga nilalang. Dapat uminom sina Scott at Cassie ng pulang likido na tinatawag na overflow na nagmumula sa isa sa mga hayop, si Veb, David Dastmalchian, na nagpapahintulot sa kanila na maunawaan ang mga lokal. Sinalubong sila ng isa pang lokal, si Quaz, William Jackson Harper, na nakakaunawa ng mga isip, gayon din ni Jen Tora, Katie O'Brien, isang revolusyonaryong mandirigma na nag-uugnay na ang hitsura kasama ang mga lang at Pyams ay kukuha ng konsiderasyon mula sa isang taong tinatawag nilang ang Victor. Sa puntong binanggit ni Scott ang pangalan ni Janet, lumalabas na mas kaina-hinala si Jen Tora. Dinala ni Janet sina Hank at Desir sa isang bar na puno ng iba pang quantum locals. Nakipagkita sila sa isang lalaki na tinatawag na Master Krylar, Bill Murray, na nakilala ni Janet, at iminungkahing nakipagrelasyon, noong panahong nahuli siya doon. Habang sinusubukan ni Janet na tulungan si Krylar, sinabi niya sa kanya na siya ay nagtatrabaho para kay Kang, ang winner na binanggit noon.
Ipinapahiwatig din ni Krylar ang pinakakilalang sandata ni Kang, isang motorized living being planned exclusively for killing, MODOK. Ang mga kasamahan ni Kang ay nagpakita ng hitsura upang kumuha ng PIMs, ngunit naglalaban sila, at ginamit ni Hank ang isa sa kanyang nabubuong mga plato upang gawing napakalaking pusit na hayop, para makuha si Krylar at itapon siya sa paligid. Pagkatapos, sa puntong iyon, kinuha ang kanyang bangka at tumakas sila. Ang mga nagrebelde ng tumagal ay sinalakay ng kapangyarihan ni Kang, bago ang MODOK, nagpapakita at nagsimulang magwatak-watak sa isang bahagi ng mga disidenteng politikal. Sa kama, natuklasan ni Cassie na nakasuot siya ng sarili niyang super suit para tulungan ang kanyang psychologist at umunlad. MODOK sa paglipas ng panahon ay tumayo kina Scott at Cassie at inihayag ang kanyang sarili bilang Darren Cross, Corey Stoll, na nagtiis sa kanyang pakikipaglaban kay Scott nang siya ay naging subatomic at tinanggal ang kanyang yellow jacket suit, na pumangit sa katawan ni Cross at iniwan siya bilang isang Goliath na ulo na may maliit, mga appendage at isang lumuwag na mukha. Siya rin ang taong naghatid ng mensahe kay Cassie na sinagot nito. MODOK pagkatapos ay dinala ang dalawa kay Kang. Sa labas, ipinagtapat ni Janet ang lahat kay Hank at Trust tungkol sa kanyang oras doon. Sa puntong nakilala niya si Kang, ipinaramdam niya sa kanya na isa pa siyang naliligaw na manlalakbay, at na matutulungan siya nito sa pagmamaneho ng kanyang bangka upang mailabas sila sa quantum domain, nangako sa kanya na ibabalik siya ni Trust. Matapos mahanap ni Janet ang sentro ng kanyang bangka, natuklasan niya na ang kanyang bangka ay pinalakas ng kanyang mga pananaw. Sa puntong nakipag-ugnayan siya sa center, napagmasdan niya ng panandalian ang pag-iisip ni Kang, at nakita niya ang bawat isa sa mga halimaw na ginawa niya, mula sa pag-alis ng buong planeta at pagtanggal ng mga timetable. Sinikap ni Kang na mainteresan si Janet sa pamamagitan ng pagsasabing magagawa niya ito kaya hindi niya pinalampas ang karanasan ni Trust sa paglaki. Gayunpaman napagtanto niya na ang ibig sabihin nito ay iba't ibang universo ang magtitiis bilang resulta sa kanya. Nang makitang isa siyang halimaw, ginamit ni Janet ang kanyang wasp suit para kunin ang gitna at pasabugin ito sa napakalaking sukat upang hindi makalayo ang kanyang sarili o si Kang. Nakilala ni Scott at Cassie si Kang, na ipinagmamalaki ang tungkol sa pagpatay sa iba't ibang Vindicator sa iba't ibang kurso ng mga kaganapan. Humingi siya ng tulong kay Scott na maibalik ang kanyang sentro, gumawa ng mga hakbang para patayin si Cassie at bigyan ng kapangyarihan si Scott na alalahanin ang pangalawa magpakailanman kapag hindi siya tumulong. Si Scott ay nag-aalangan na sumang-ayon, gayunpaman ay nilinaw na pupunta siya para kay Kang sa pag-aakalang sinasaktan niya si Cassie. Si Scott ay ibinaba sa lugar ng sentro upang mabawi ito, ngunit nalaman niya sa kung ano ang MODOK ay tinatawag na isang posibilidad na bagyo, na nagbubunga ng maraming iba't ibang Scotts, o magkakamukhang Scott. Lumilipad ang PIM sa lugar kapag naiintindihan ni Trust si Scott. Habang lumilipad siya pababa para tumulong, napapalibutan siya ng sarili niyang mga probabilidad. Inisip ng mga probabilidad ni Scott kung paano siya tutulungan dahil ang kanilang karaniwang layunin ay iligtas si Cassie. Tinutulungan ng tiwala si Scott, at sama-sama silang nangungurot sa gitna. Tinangka ni Trust at Janet na tulungan si Scott dahil nasa kanya ang center, gayunpaman, si Kang ay balak kunin ito mula sa kanya, na nag-backpedal lang sa kanilang kaayusan na palayain si Cassie. Sinasama niya rin si Janet at may MODOK pawiin ang bangka na may Hank sa loob nito, gayunpaman siya ay nararapat. Sa puntong tinawag ni Janet si Kang na isang halimaw, naiintindihan niya na siya ang pinalayas, sa kanyang napakaraming variation, at tinatanggap niya na mananagot sila para sa iba't ibang dit stations sa buong multiverse. Pakiramdam niya, ang paglayo niya sa quantum domain ay magbibigay daan sa kanya na mamuno sa isang okasyon na darating para sa sangkatauhan. Lumilitaw ang mga insekto mula sa insect ranch ng Hank, pagkatapos na malinaw na dumaan sa pag-alis ng oras na tumulong sa kanila sa malakihang pag-unlad sa mas kaunting oras kaysa sa pinagdaanan ng mga tao. Tinutulungan nila si Hank sa pagkuha kay Scott at Desir na magmadali para sa fortification ni Kang. Pansamantala, ginamit ni Cassie ang kanyang suit para makarecoil sa kulungan at palayain si Gentora at iba't ibang revolusyonaryo para magmadali para sa tuktok ni Kang. Katulad ng pagtatangka ni Kang na gumawa ng isang malaking miscreant na diskurso, nakuha ito ni Cassie at pinayuhan ang lahat na pumunta sa tuktok upang labanan si Kang.
Ang iba't ibang mga radikal ay pinalaya at tinataboy ang mga hooligan ni Kang. MODOK. Pinuntahan niya si Cassie, ngunit binalingan niya si Goliath at sinuntok siya. Bago umalis, hinikayat siya nito na hindi na niya kailangang magpatuloy na maging mapanlinlang. Naging malaki si Scott habang galit siyang tumakbo patungo kay Kang dahil sa pagtanggi sa kanilang kaayusan. Nakipagkita siyang muli kay Cassie at natutuwa siyang makitang siya rin ay Goliath. Si Hank ang nagtutulak sa mga insekto, bilang karagdagan sa isang Goliath mecha na insekto patungo sa tugatog. Si Kang ang nagmaneho ng sarili niyang pag-atake laban sa mga agitator, ngunit ang MODOK pumapasok para sa kanyang sariling pag-atake dahil nagpalitan siya ng panig. Siya ay nagpasya na pumasa bilang Darren, at ang mga alamat ay nakatayo malapit sa pamamagitan ng siya kagat ang alikabok. Ang mga alamat ay sumulong sa tugatog, kung saan inayos ni Janet ang sentro ni Kang at nagbukas ng entry para makabalik. Tinulak ni Scott si Cassie hindi nagtagal bago siya inatake ni Kang. Napunta sila sa isang malupit na labanan, kung saan halos bugbugin ni Kang si Scott na halos mamatay. Sinisikap ni Kang na dumaan sa pasukan, ngunit bumalik si Trust upang tulungan si Scott sa pakikipaglaban. Nilulupig nila si Kang at nilipol ang sentro sa pamamagitan ng paggamit ng iba't ibang pagbuo, pagkontrata ng mga bilog dito. Tinutulak ng tiwala si Kang patungo sa gitna, na nagmamaniobra sa kanya sa isang pasukan patungo sa kawalan. Inisip ni Cassie kung paano ipagpatuloy ang gateway para tulungan si Scott at Trust sa pag-uwi, habang ang mga taga-Quantum ay nagsasaya para sa kanilang tagumpay. Si Scott ay bumalik sa kanyang buhay at pamilya, sa kabila ng katotohanan na binibigyang diin niya ang sinabi ni Kang tungkol sa isang kakilakilabot na darating. Itinuring niya ito bilang wala at sumama sa pamilya para purihin ang isang huwad na kaarawan para kay Cassie dahil may namiss siya noong The Blip. Mid-credits scene, sinusuri ng komite ng mga variation ng Kang ang pagpanaw ng The Banished One, at planong ipadala ang bawat isa sa kanilang sarili sa multiverse habang naghahanda sila para sa isang makabuluhang salungatan. Post-credits scene, ang isa pang variation ng Kang, Victor Opperton, ay makikitang nagpapakita ng klase sa kalagitnaan ng ika-19 taon. Ang nakaupo sa gitna ng klase ay, sa katunayan, sina Loki, Tom Hiddleston, at Specialist Mobius, Owen Wilson. Ipinaalam ni Loki kay Mobius na ang lalaking ito ay magiging lubhang sobrang mapanganib.